Digin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at nakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmadaling araw na, siya ay tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag? Mahiga ka na ulit. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya ulit ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na ulit. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon, sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses natawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo ba ang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tulungan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtanggol. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong tatawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y tugin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang pakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang kasalanan na ginawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid. Sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos?
ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsikali po tayong lahat. Nagtagpuan ang Mesiyas nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matagal. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Juan at ang dalawang alagad sa kanyang nakita nila si Jesus na nagdaraan at sa kanya'y sinabi, ito ang Kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon-lingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, anong hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kamagay ng salitang ito'y guro. Halika kayo at tignan ninyo ang Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iika-apat na ng hapon. Ang isa sa dalawa na nakahalin kay Juan ay sumunod kay Jesus. Ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niya ito. At kanyang sinabi, nakatagpuan namin ang Mesiyas. Ang kalugay ng salitang ito ay Kristo. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay Simon, na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo ay Sebas, na ang katumbas na pangalan nito ay Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Once again, God is good. All the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus na hindi na siya baby Jesus ngayon. Medyo angat na siya. Lumaki-laki na siya. Alam niyo po bakit? Nasusunod na rin po ay piyesta na ng Santo Niño. Amen.
Yan ang problema natin. Dahil dito sa Subic, marami po ang patron nila ay ang Santo Niño. May Santo Niño itim, may Santo Niño pula, may Santo Niño yelo, may Santo Niño verde. At ngayon po, sa ikalawang linggo ito, ay nagbabalik tayo. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng pangkaraniwang panahon. At mga narinig po natin sa ating mga pagbasa ay ang paghanap sa Diyos. Ngayon, ang pamagat po ng ating pagninilay-nilay ay ganito. Yung tanong ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan. Ano yung tanong niya? What are you looking for? Nung sinabi ni Juan sa kanyang malakad na si Andres at isa pa, nang sabihin ni Andres, ito ang kordero ng Diyos. This is the Lamb of God. Nang marinig ng dalawang ito, ay sumunod na sila kay Jesus. Ngayon, sumusunod-sunod sila kay Jesus, na conscious si Jesus. Di ba? Ikaw rin. Kapag may susunod-sunod sa iyo, siyempre mako-conscious ka. Bakit kaya ito? Sabihin mo, bakit kaya itong lalaki na ito? Sunod na sunod. Diba? Ganon din po yung nararamdaman ni Jesus. Pero iba din ang pakiramdam ng dalawang alagaan. Nung narinig nila yung magic word, this is the Lamb of God. Ang reaksyon at damdamin nila, wow, ito yung hinahanap natin. Kaya sinundan nila. Sinundan nila, at nung hindi mapalagay si Jesus, ano yung sabi ni Jesus? Ano ang hinahanap ninyo? What are you looking for? Galing, ano? Hindi niya sinabing, who are you looking for? What are you looking for? Ito ay isang bagay. Ito ay pwedeng tao. Kaya ang tanong niya, what are you looking for? Ano ang hinahanap ninyo? Pero ang tanong ni Jesus ay sinagot ng dalawang alagad ni Juan ng patanong rin. Ano yung sabi ng dalawang alagad? Saan po kayo nakatira, Rabbi? Diba tama niya? Pag may sumusunod sa iyong lalaki at binata, siyempre tatanungin niya, tatanungin mo, anong hinahanap mo? Sasagot ni lalaki, saan ka nakatira? Diba?
Natural. Alamin yung address. Di ba? Di ba, ate? Kaya pag may susunod-sunod sa iyo, tatanungin niya, saan ka ba nakatira? Ganon din po yung mga alaga. Ang tanong ni Jesus, what are you looking for? Ang tanong naman nila, where do you live? Where do you stay? Diba? Kaya nga, ano naman sabi ni Jesus? Halika kayo, come. At tignan ninyo. Para mapalalim, hindi lamang yung paghanap nila, yung pagkakilanlan. Kaya yung invitasyon ni Jesus ay halika kayo, come. Stay and remain with me. Di ba? Di ba ganun ka? Pag may nagtatanong ng address mo, para dumalaw sa'yo, dalaw pala yun. Hindi pa ba niligaw yun? Para mapalalim ang pagsasamahan at ugnayan ninyo. Mga kapatid, what a beautiful message and insight that we have in this first ordinary Sunday that we have, as we are already in the second, up to the baptism and Epiphany Sunday. What a question of Jesus, and what an answer with that question. What are you looking for? Bakit sinusundan niyo ako? Pero ang enkwentro ito ay nagtanong kay Jesus, where are you staying? This is a sense of meaning, a sense of desire and purpose in life. Nagtatanong ng kahulugan ng buhay. Kaya ang pangalawang bahagi po ng ating pakinilay, nung tanungin at sabihin, saan po kayo nakatira? Where you stay? And where are you remain nananatili ka? That is the sense of stability. To remain, to stay in love, and to remain in love. Kaya mga kapatid, the Lord is calling us. Tinatawag tayo ng Diyos para sa mission. Allow her, allow ourselves to discover kung saan siya nakatira, and to stay and to remain with Jesus. Para alam natin kung paano tayo tutupad sa pagkasyon natin at sa tawag ng Panginoon. Lahat po tayo may tawag. May pagkasyon tayo na sumunod kay Jesus. Itong mga katayo ang nakaupo dito na volunteers at pinagmamalaki ng Father. Sabi niya, those are my volunteers. Okay.
si ate. Volunteer ko dati yan. Matagal ang panahon. Pero narito ko yata siya. I was still in Calacran. Nung sinabi niya, Father, lilipat na po ako. Pero palagay ko po, ang puso niya nasa Calacran pa rin. Piyesta, nakita ko yung mukha niya sa Calacran. Ako, si ate nandito pala sa Calacran. Hopefully, your hearts belong to God. At huwag mong sasabihin natin, sana dalawa ang puso ko. Isa sa GOP, yung kalahati, nasa Holy Family. Hindi ko lang po yun. But what a beautiful reflection that we have. God is calling us. God, we are searching for God. At natagpuan natin siya. Gusto natin palalimin sa pagtatanong ng walahan. Where are you staying? So that I can stay with you and remain with you. At yun po yung start ng pagsunod nila kay Jesus. Diba? Napalalim yung ugnayan nila. Ganito pala ang misyon ibibigay sa atin. Kaya sila Simon Pedro at ang kanyang kapatid at si Juan ay niyakap nila ang misyon nila nung natagpuan nila si Jesus sa kanyang paglalakbay. Para po ito, alam ba ninyo yung kanta na Footprints in the Sun? Sinusundan niya yung yapak. Nung nawala yung yapak, nagtanong siya, Lord, bakit nawala yung yapak mo? Bakit nawala yung sinusundan kong yapak? Lalo-lalo na, yung may problema, mabigat akong problema. Ano yung sagot ng Panginoon? It is then that I carried you. There were only one footprints in the sun. Sa malalim ng pagkaugnayan niya. Kaya mga kapatid, salamat po. Tultingin ninyo ang misyon ninyo sa Garden of Prayer. Salamat po. Kanina ng paaga ako dahil tinulungan ko po si Father Harvey. Walang boses na mamaka ang lahat. Tinawagan ako ng sekretary. Wala akong tinanong kung sino siya. Nagtiwala ako. Dahil kung tatawagan ko, sabi ko, si Father Darwin, tiwala na lang ako na yun ay totoo. At pagdating ko na doon, totoo nga pala na may sakit si Father Darwin. Hindi makakapag-isa. Mga kapatid, sana magkaroon tayo ng oras, panahon para makinig. Pakinggan po natin yung tawag ng Panginoon at the twilight of your life. Napakalinaw po yung oras na ibinigay. Ano pong oras yun? Na ibinigay sa Ebanghelyo nung sila'y nagkita-kita ng mga lahat. Yes, what time? 4 p.m.
Noong ika-4 ng hapon, sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirahan. It was in the 4 o'clock in the afternoon when the Lord said, "Come and see and stay with me for a while." Hali kayo at tignan ninyo. At ang dalawang alagad na nakarinig ay sumunod sa tawa at nayakap nila. Nakita nila si Jesus ang kanilang hinahanap. Sana po tayo lahat ay mahanap na natin si Jesus. Dahil malinaw po dito sa tanong ni Jesus, what are you looking for? And hopefully, we are looking for Jesus. And not for wealth. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi katanyagan at posisyon ang hinahanap natin kay Jesus. Kundi ang hinahanap natin ay si Jesus upang palalimin natin ang affirmation sa iyong mga volunteer. Continue ang inyong tawag na maging volunteer sa ilalim ng prayer. God will be with you in your journey for others so that they can see Jesus here in this garden of prayer. Sa inyo po lahat, pagpalain din Diyos. Sana matagpuan ninyo at makapiling ni Jesus to stay and to remain with Jesus and under Jesus. God bless you. Amen. Tumuhin po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sila lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ng Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, nalaot sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may katlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, natutulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, nabigyan tayo ng lakas na tulugon at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Tayo manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos, at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nananais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tingin, inaapi at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapakita-kinabang at mga kabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makutugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang mga
maging tagapangasiwa ng kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Sama rin po natin ang nagpapasalamat sa Diyos sa mga iba't ibang biyayang pinagkaloob sa kanila. Digin sa mga may sakit, namili ng ating panalangin sa kanilang tuluyang pagaling para kay Ernesto Reyes, Padre Orimoso, digin para kay Evangelan, Telma Mascarinhas, ang espesyal invitation ng Neris Farm, gayon din para sa mga imaw nating kapatid, kamag-anak at kaibigan, para kay Father Simplicio Esteban, Father Paul Rizada, Father Mark Sandoval, at gayon din ang katahimikan at kapayapaan ng kaluluwa ni Luis at Isabel Garcia, gayon din para kina Rosendo at Socorro, Ernesto at Galila, gayon din para kay Josephine Ponghon. Sa lahat ng ating mga kapatid, kamag-anak na pumanaw na, idalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, higit mo ang aming panalangin. Tahimik natin lahat sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating mga sariling kailangan. Mapagmahal Ama, tingin mo ang aming mga iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamagitan ng aming salita at gawa, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, kung ito ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin nilita, ipagkaloob mong marapat namin ganapin ang banal na pagkakain, sapagkat sa tuwing pinagdiriwang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagligtas niya sa tanan ay mangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sabihin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat
pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo ay pinanlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Nang anak mo naglaan sa amin ng katiyakan, nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng mga humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, at inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, tinumin. Ito ang talis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa iyo pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Kaya tinyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa, Bartolome ang aming Obispo at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na ihinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo ng mga kaluwang naghihirap sa purgatorio, mga walang nakakaalala, biktima
biktima ng karahasan. Kaawaan mo silang patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pinabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birhen na Pumato, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Andres, Santiago, San Blas, San Ezequiel, San Agustin, Santa Monica, San Padre Pio, San Roque, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iwanan na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magkaisa tayo na manawagan sa Ama sa panalangin dulo ng kanyang anak na si Jesus sa malagas ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang kaharian mo, sundin ang dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming marasala para ng pagpapatawad namin sa mga sala sa Inihiling namin kabedya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang namin pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Sunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu
Kristo sa isa't isa. Please be with you. Amen. Ito ang Kordero ng Diyos, sa Jesus ang ating Mesiyas, ang Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo na nagtitiwala, nananalig at tumatanggap na makibahagi sa piling ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan mo ako ng katawang dugo ni Kristo hanggang sa buhay mo. Amen. Ang katawang ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ama naming mapagkalinga, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagsal mo sa pagkain iyong bigay para kami papupuri ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo sa pakibahagi po niyo sa banal na pagdiriwang na ito at pakikinig ng salita ng Diyos. At sa darating po na January 25, sa taong kasalukuyan, mayroon pong misa sa tuktok po ng ginagawang Divine Mercy Shrine sa Club Morocco. Yung mga Divine Mercy devotee po. Yung mga may division sa banal na awa ng Diyos. Sama-sama po tayo na umakyat doon sa naglay ng cornerstone na po. At yun po ay magaganap na po doon ang mga celebration ng banal na awa. At pinagkaloob na po sa atin yung 1 hectare ng lupa sa tuktok sa kagandang loob po na ni Mayor Jeffrey Conghon in loving memory sa kanyang asawa na si Jeffrey Conghon na napatay po sa araw na yun, January 25. At sa April ng Divine Mercy Sunday po, April 7, Divine Mercy Sunday, doon na po tayo mag-umisa yung mga devotee. Buong diocese po ay aakyat doon at pangunahan po ang Divine Mercy Sunday ng ating kagalang-galang na mahal natin Obispo, Bartolome Santos Jr. Sa inyo pong lahat muli, maraming salamat. At ito po yung abang likod ninyo para sa pagpapalaganap ng dibisyon ng banal na awa ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Iingatan kayo at pagpapalain ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahabang kayo at susugabayan ng buong iyong pamilya at mag-anak ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan at basbasan niyong kinabubuhay at manghanap buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na dakila at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alapakan natin ang ating Panginoon. Jesus the Lord.